Heto na po ang pinakahihintayan ng lahat, mga nag-aabang dyan, mga kaistorya. Nakaluklok na po sa trono ang taong dudurog sa mundo ng mga didilis. Dahil ang sabi nga mga kaistorya sa ginawa nating content, ginamit nating reference, mga kaistorya ang online articles ng isang mainstream, ito daw pong si General Torre III, mga kaistorya, ang pinakakinasusok lamang tao sa mundo ng mga DDS. Ay papaano ito? Siya po pala mga kaistorya ang tinutukoy ni PBBM na napakaseryosong officer. Iniluklok na po siya sa pwesto bilang bagong chief ng PNP. Base po yan mga kaistorya sa kumpirmasyon po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po ang tatalakayin natin ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Yan pong nakikita ninyo, yan po ang balita ni GMA News, mga kaistorya. Ang sabi ni Nicolas Torres, next PNP chief, says Bersamin. Basahin nga natin. Executive Secretary Lucas Bersamin disclosed that Police Major General Nicolas Torre III is the next Philippine National Police Chief. Oo, mga kaistorya. Ngayon, ipapapanood ko po sa inyo ang mismong press conference po ni Executive Lucas Bersamin, kasi itong mga nagtatanong sa kanya ng mga reporters ay mukhang parang yung ilan ay parang gusto pang tamnan ng issue itong pagkaka-appoint at pagkakapili po kay General Nicolas Torre III. Pakinggan po ninyong mabuti ha, i-play natin. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya? Bakit naman? Okay, tanin nyo. Kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay? Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. Bakit naman magkakaroon ng demoralization? Anong klase ba namang tanong yun? Hindi natin alam. Ang kaisipan ng mga pulis yan ay talagang mga professional. At hindi ninyo na, ako kasi mga kaistorya, kahit pa paano, ay may alam tayo no sa brotherhood ng mga kapulisan. Opo, mga kaistorya, hindi sila ganyan, yung kagaya ng itinatanong ng reporters, hindi po sila ganyan. At malaki ang respeto po nila sa isang general na kagaya po ni General Torre. Malamang tanong yun. They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Napapatawa na lang si Executive Secretary. Ang kulit. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Ano ba yung merit? May merit kasi yan saka demerit. Yun pong merit mga kaistorya, kumbaga ay dagdag magandang puntos base po sa kanyang accomplishments at performance. Yung demerit naman po ay bawas puntos mga kaistorya. Base sa merit, ibig sabihin, may mga accomplishments at may mga puntos na nagawa si General Torre na naging dahilan kung bakit siya napili at na-promote. Magiging 4-star general po yan. Because, you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Ira Panganiban, DZRJ.
Yes, General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police to serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. Siyempre. I do not understand too well the question. No? Performance is always depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment, yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing, very professional. So we should praise him for that. There may be other situations like arresting a kidnapper. That's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done very excellently. Baka yung next na kanya, palpak siya. Ibig sabihin nun, it's not going to be easy for us to predict. Follow up lang. So, serving for a year. Alam niyo, mataas ang expectations po ng mga tao kay General Torre, no? So, keep up the good work po, ano? Congratulations po kay General Torre III. Sir, mabuhay po kayo. Abay, napakagaling po ninyo. Bilib na bilib sa inyo ang taong bayan. 9 months. The longest I remember of a chief PNP serving very long is something like 6, 7 months, 8 months at most. A year and 9 months. Does this mean better stability for the Philippine National Police, considering that you are going to have a chief that is going to serve for quite some time now, na matutuloy-tuloy yung mga proyekto nila? You know, look at it this way. You know? All PNP chiefs serve at the pleasure of the president, whether they have a term or not. If the president wants to terminate them, he could do that. But let us just expect that General Torre will be there until the end. That's all I can say. Will be there performing his best until the end. Everybody of us would like to do that ourselves. Nako, magkakagulo-gulo nito mga kaistoryang mundo ng mga DDS. Ay sa lahat ng tao sa mundo ng mga DDS, ay yan ang kinasusuklaman nila. Nako, Nako, ano na naman kaya ang ibabatikos nitong mga kapapaitan na. Ngayon, dagdag pong balita mga kaistorya, para hindi naman po tayo mabitin sa balita natin ngayon, ay ito pa po, no? Tungkol pa din sa gabinete po ni PBBM. Ang sabi sa balita ni GMA News Online, Palas, Marcos retains Remulla brothers, Gibo as secretaries. Hindi talaga tatang. Magagaling yan eh. Magagaling yan. Executive Secretary Lucas Bersamin bear that the courtesy resignation of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, and Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. were not accepted by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. This was announced by Bersamin during a palace press briefing kanina. Ayan nga po yung pinapanood ko na yan sa inyo. Dagdag pa pong balita, yun daw pong mga viral na sculptures po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, mga kaistorya, na nagkalat ngayon sa social media, no? Iba't ibang version po yan. AI-generated pictures ng sculpture ni former President Rodrigo Duterte. Ay mag-ingat daw po tayo, nagpapaalala ang isang cybersecurity advocate sa epekto nito sa pagkalat ng maling impormasyon online. Kasi para bang ang sinasabi nila, naku, hindi ho totoo yan. Halatado naman na edited po yan. Mga kastroy, AI-generated po yan. Hindi yan totoong ginawang aktwal ng tao. Ano po? Kaya wag basta-basta maniniwala dahil hindi po yan totoo. Ang iisipin ninyo hanggang sa pyramid na ilagay. Grabe namang utak ng gawa niyan. Kumbaga, exaggerated naman, redundant naman. Dahil sa sobrang exaggeration, hindi na naging kapani-paniwala. Tao talaga. Yan po ang mga balita
impormasyon, kuro-kuro, komentaryo, opinion, kritisismo na may babahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin, sa lagi ninyong pag-aabang sa atin pong mga contents, sa lagi ninyong panonood, pakikinig, pagla-like at pag-share. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.